Inisa-isa ng Malacanang ang mga butas sa naging revelasyon ni dating Congressman Zaldico sa kanyang inilabas na video. Kabilang dyan ang manoy petsa at fake maleta story ng dating kongresista. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Ang mga maletang ito na ibinalandra sa social media ni dating Ako Bicol Congressman Zaldico naglalaman umano ng bilyong-bilyong pisong kickback na inihatid kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Galing raw yan sa mga isiningit na pondo sa 2025 national budget. Sabi ng Malacanang, lalo lang ibinabaon ni Ko ang kanyang sarili sa kasinungalingan. Ang mga petsa kasi sa larawan na ipinost ng dating mambabatas, 2024 ng Enero, Mayo, Agosto at Oktubre. Tanong ng Malacanang, paano nangyari yan? Gayong Nobyembre 2024 lamang nagsimula ang bicameral conference para sa deliberasyon ng pambansang pondo. Naisabatas naman ang 2025 General Appropriations Act noong 30 ng Desyembre nakaraang taon. Saan niya kinuha ang pera noong mga buwan ng taong 2024 kung sa budget 2025 manggagaling ang di umano mga deliveries at mga maleta lamang ang pinakitang ito? Nasaan yung mga sinasabi niyang pera? Paano seryosohin si Zaldico sa panawagan niya na paimbestigahan ang mga pangalang nabanggit niya kung ngayon pa lang sa video niya ay kitang-kita na ang mga gawa-gawang kwento? Sa ating pagsusuri, dapat lamang maimbestigahan si Zaldico para malaman nating lahat kung saan nanggagaling ang kanyang kasinungalingan. Ang malinaw ayon sa palasyo, binisto ni Ko ang sarili matapos tahasang aminin na siya mismo ang gumawa ng 100 bilyong pisong insertion umano sa 2025 national budget. Umamin si Zaldico sa ginawa niyang mga insertions para sa budget 2025. Hindi na niya maitatanggi na siya ang taksil sa bayan na naglalagay ng mga insertions para nakawin lamang. Ang pagmemekos-mekos umano ni Ko sa National Expenditure Program o NEP 2025 ang ikinagalit ng Pangulo. Nagsabi pa siya na hindi niya makilala ang NEP 2025 na gawa ng ehekutibo na pinasa noon sa Kongreso. Kaya nag-veto ang Pangulo ng line items sa 2025 budget ng halagang 194 billion pesos. Kaya't ang sinasabing pag-insert ng 100 billion pesos ay taliwas sa sinasabi ni Zaldico. Bakit mag-uuto si Secretary Mina ng DBM na mag-insert na 100 billion pesos na proyekto? Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na hindi niya papatulan ang mga alegasyon ni Ko. Ayon sa Pangulo, he won't dignify Zaldico's allegations. Ang mga binitawan ni Zaldico ay isang kasinungalingan, propaganda. Mas lumalaki ang kasalanan ni Zaldico sa bayan. Hindi kinagat ng Malacanang ang paghuhugas kamay ni Ko na iginiit na walang natanggap kahit na isang kusing sa maanumalya umanong pagsisingit ng pondo. Panawagan ng Malacanang kay Ko. Patunayan niya ito, lalo pat nagsusumigaw ang mga yaman niya. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.